Mapalad po tayo ngayon mga kaibigan sapagkat kaharap natin ang ipinagmamalakit, pinagpipitagang napakahusay na congressman ng senior citizen, ng national senior citizen. Wala pong iba mga kaibigan kundi ang ipinagmamalaki ng bayan, Congressman Rodolfo Ordanes, kasama ang kanyang napakahusay na kaibigan, Barangay Lourdes, Cabanatuan City, Kapitana Maria Corazon Lagaw. Kay Congressman muna tayo. Sir, kumusta na? Mapagpalang araw, kumusta na po ang Kongreso? Okay naman at magandang araw din sa iyo. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkausap. Okay naman po ang Kongreso ngayon, medyo masaya. Masaya doon sa buti sir, hindi kayo kasali doon sa mga hindi po. Sir, ang katanungan po natin ay kumusta naman ngayon ang National Senior Citizen na inyong ginagalawan? Okay naman po at yun nga, yung refile natin, yung mga hindi natin natapos, hindi naging batas na naiakyat natin sa Senado, noong 19th Congress, atin pong i-refile itong Universal Pension Act natin na kung maging batas, ang lahat po ng seniors, mahirap o mayaman, ay makakatanggap na po ng pensyon mula sa gobyerno. Wow! Magkano naman, Sir Congressman, yung pensyon na sakaling matatanggap ng ating mga beneficiaries? Ang ating pong panukala ay 1,000 monthly. Pero siyempre po tayo ay dadaan tayo sa proseso. Alam niyo naman, yun ang hinanakit ko sa ating gobyerno, pag tayo mga senior citizens na humihingi ng kahit konting ayuda, tayo ay parang namamalimos. Pero pagka flood control, dahil bumabaha naman po talaga ang pera. Sir, Okay sir, doon sa bracket ng senior citizen, may bracket ba? Halimbawa 75 years old, 80, 90 years old, meron ba pagkakaibat yung benepisyo? Meron kasi doon sa ating social pension for indigent ay para lamang sa mga mahihirap. Mahihina katawan, may sakit, may mga disability. Ngayon, meron tayo na isa batas na lahat ng senior citizens na edad 80, 85, 90, 95 ay makakatanggap ng 10,000. Wow. Bukod pa ron sa 100,000 pag ang ating seniors ay umabot sa 100 taon. Okay sir, ganda ng programa. Sir, ano yung kasalukuyan pinagkakaabalahan ng National Senior Citizen Advocacy Association ba ito sa kasalukuyan? Yung sa akin, yes, Senior Citizen Party List. Senior Citizen Party List. Tayo ay abala sa pagsasagawa ng mga medical mission upang programa ng ating gobyerno, lalo na yung PhilHealth, ay maiparating natin sa mga senior citizens. Okay, ilan na kayo sa Kongreso ng Senior Citizen? Dalawa kaming party list na nasa Kongreso ngayon. Sir, ano pa yung nakatakda ninyong gawin sa alang-alang sa mga darating na panahon na itong 2026? Well, ang ating pinag-uukulan ng pansin ay maging batas yung Universal Pension. Pangalawa, yung ating Geriatric Health Act na magpapatayo tayo ng mga geriatric hospital sa bawat rehiyon at sa mga government hospital ay dapat magkaroon ng geriatric ward. Okay sir, may opisina ba ngayon ang merong regional office, municipality, na provincial? Ano sir ang masasabi niyo sir? Dito sa ating sa Nueva Ecija, meron akong satellite office sa Aliaga. Sa inyong bahay? Sa bahay ko. Oo. Meron sa iba't ibang probinsya, meron tayo. Sa Quezon City, meron tayong satellite office. May tinanggap na agad tayo sir tanong, parang kasarap mo ro panoorin. Pwede raw bang maging regular ang ating panayaman kahit lingguhan o monthly sapagkat nakatutok sa iyo ang umaasang mga senior citizen ng Kapuluan? Pwede naman. Saka sa totoo lang, meron akong weekly column sa Filipino Mirror every Friday. Ngayon, meron tayong programa sa DWIC every Thursday, 5 to 6 p.m.
Okay sir, baka pwede rin kayo magkaprograma sa amin. Meron sir akong proposal na ibibigay, nakapalaman din sa dyaryo, hari na way inyong mapag-aralan at weekly ay nais namin kayong ilabas sa radyo, dyaryo at TV. Okay na sir. Ang ating pong Manila Radio Station ay DCME, Radio TV. At yung local natin, DWN Teleradyo, at meron tayong Pinoy Rapido Teleradyo Dyaryo ng Bayan. Tulad nito, hopefully sir ay maisama po kami ng aking mga kasama sa team media ng Pinoy Rapido sa inyong mga magagandang layunin. Okay, sige, well. Okay sir, marami pa akong hindi naitanong na karapat dapat malaman ng ating kababayan ng mga senior citizen ng Pilipinas ay nasa inyo sir ang pagkakataon para masabi sa kanila. Congressman, Okay, may tanong si Teleradyo Patrol na isa. yung bang edad na 60 ay karapat dapat na po ba ito na maging member sa national? Ano? Yung edad 60 po. 60 years old. Sila po ay qualified na. Oo. Ang senior citizens mula 60 pataas. Salamat po. Habang nabubuhay. Sir, bago daw kayo mag-close si Kapitana daw muna, baka may gustong sabihin. Kapitana, magandang araw po. Kumusta na kayo? Ako po'y bilang kapitana po ng Barangay Lourdes, nalulugod po ako at nadalaw po ang ating mahal na congressman ng senior. Napakalaki pong ano po ito sa aking barangay. At nakita niya po kung ano po ang pangangailangan po ng senior. Maaring sa dadating pong mga araw, meron po kaming gaganapin medical mission na siya po ang magkakaloob. Ano na lang po natin, i-organisan po muna natin. Yung po sa pamamagitan po ng ating mahal na congressman ng senior party list po. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Sana po hindi po ito ang unat huling magkadaog po tayo dito po sa aming barangay. Maraming salamat po. Kikita po tayo muli. Okay, Congressman, nasa inyo po ang last words ngayon na inaabangan ng ating mga senior citizen. Ako po ay wala akong maipapakakakong material na bagay sa ating mga senior citizens. Ang kaya ko pong ipangako ay maggagawa po tayo ng mga makabuluhang batas para sa kapakanan at karapatan ng ating mga sektor na nakakatanda. Upang nga tumaas ang ating dignidad at ang tas ng buhay. Na ating natitirang taon dito sa Pilipinas ay maging maligaya po tayo mga senior citizen. Ilawan po. Okay, maraming salamat inyo pong napanood at napakinggan ang napakahusay naman pinagmamalaki ng senior citizen ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Congressman Rodolfo Ordanes at ang kanyang napakahusay na kapitanang kaibigan, Kapitana Maria Corazon Lagaw. Muli, ito po si Romel Roque at si kasama ko si Teleradyo Patrol Magnon Ibarra as Joey Gas at si Teleradyo Patrol number 11 Henry Mendoza. Maraming salamat, Congressman. Salamat po. Salamat po. Congressman, nandito